The title of the message for this morning is, sabi ko nga, embrace. There's a time to embrace. So we will be embracing for today the grace or the abundance of grace. Yan. Embracing the abundance of grace. Alam nyo, marami sa atin nagkakaroon ng problem in viewing, in applying grace. Kaya maganda, dito pa lang sa church, malaman natin ano nga ba talaga yung grace. Kasi maaari mo siyang abusuhin, maaari naman na sinasayang mo siya, hindi mo siya nagagamit. Amen? So kaya this morning, ito yung magiging objective natin. Next slide, please. Okay, so dyan. Today's message is a revelation, reminder, or relearning. So, kung alam niyo na yung grace, so it will be a reminder to you. Kung hindi mo pa alam, then it will be a revelation. Kung nakalimutan mo na, it will be a relearning. So, second, unlearning naman na I have a wrong view of grace pala all throughout my life. So, I have to unlearn it. I have to base it on the Word of God, on His love for me. Amen? And lastly, hindi naman siya limited dito lang. Pero just for this morning, it will be our objective that the blessing through right understanding of that unshakable foundation of His superabounding grace. Kasi grace, it is our unshakable foundation. Hindi ka matitinag. Ito yung matibay na pundasyon natin. Kahit anong pagdaanan mo, matibay ka dahil sa grace ni God. Amen? Kaya we are so blessed dito sa church. Ang dami nating nakikitang kabataan. We are so blessed to see you na habang bata pa lang kayo, nag-grow na kayo sa grace. Amen? Sabihin mo nga, I am growing in the grace of the Lord. So what inspires me for this morning is yung sinabi ni Paul sa Galatians 1, chapter 1, verse 3 to 9. Ito kasi, si Paul, kilala niyo si Paul? Hindi ito yung classmate mo, o hindi ito yung kapitbahay mo, o yung crush mo. Okay. So si Paul, ano kasi siya he is a man of grace. He was transformed by grace. Halos majority ng New Testament, si Paul ang nagsulat dahil na-receive niya yung grace. Okay, kaya naman, napansin niya yung mga taga-Galatians, ito yung message niya. Sabi niya, grace to you and peace from God the Father and Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins that He might deliver us from this present evil age, according to the will of our God and Father. Okay? So sabi dyan, to whom be glory forever and ever. Amen. I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ to a different gospel, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. So ito warning and reminder to ni Paul na mga kapatid, parang iba na yung gospel na naririnig mo. Parang hindi na yun yung grace na na-receive mo. Parang hindi na yan yung grace ni Jesus Christ. Kasi si Paul, naalala nyo si Paul, siya yung talagang persecutor ng Christian church. Alam nyo ba na isa siya sa mga ginagamit para i-persecute yung Christian. Yung iba doon namatay. Meron nga doon si Stephen, isa siya doon sa parang mastermind. Sabi ng mga Bible scholar, isa siya doon sa may kagagawan kung bakit namatay si Stephen, a disciple of Jesus Christ. So, ganun katindi yung pagkakasala ni Paul. Pero one day, di ba, nabulag siya and doon nabago yung buhay niya. Nakita niya yung grace, yung kapatawaran, na-receive niya yung kapatawaran ng Panginoon. Amen? Nakakasunod tayo. Kaya naman si Paul, alam na alam niya, kapag ang isang tao, ang isang kapatiran niya ay nanliligaw ng landas sa grace. Kasi siya mismo galing doon. Alam niya ang pakiramdam nang wala ka sa grace ng Panginoon. Amen? Maaring yung grace na nakikita niya sa kapatiran niya, nung time na yon, nagdedepend na lang sa sarili, hindi na nagtitiwala kay Jesus Christ. So ito, reminder lang,
tayo matatakot na sinabi na kapag wala ka na sa grace, ma-accurse ka. Ano ba ibig sabihin ng accurse? Isa lang naman opposite of blessing. Wala ang blessing sa'yo pag wala ka sa grace ni Lord. Amen? Okay? I'm referring to blessing coming from the Lord. I'm not referring to the blessing coming from the world. Okay? Kapag wala ka sa grace ni Lord, you are out of His blessing. You are out of His grace. Okay? So, dugtungan pa natin yan, no? Another sinabi niya sa Galatians 5:4. Sabi diyan, Christ is become of no effect unto you. Whoever of you are justified by the law, you are fallen from grace. Kapag nababasa natin yung law, ibig sabihin nun, you are going back to your self-effort. Hindi ka talaga nagtitiwala na o umaasa sa grasya o biyaya ng Panginoon. Pero kapag babaligtarin mo yan, para hindi ka mag-fall sa grace, mawala sa grace, anong gagawin mo? Patuloy lang, lagi dapat may effect sa'yo si Jesus Christ. Yun lang naman yun eh. Tanungin mo yung katabi mo, may effect pa ba sa'yo si Jesus Christ? Kapag ang sagot niyan, yes, then you are under grace. Amen? Okay, so i-define lang natin ng mabilisan yung grace, no? Ano ba yung grace? Grace is His undeserved, unmerited, unearned favor. It is when God gives us the best or things that we don't deserve. So, ang daming mga bagay na hindi natin deserve, pero binigay niya. Yung hininga na meron tayo ngayon, di ba? Binigay niya. So, alam mo yun, minsan hindi mo deserve, pero binigay niya. Akala kasi natin, ang grace minsan, limited lang sa material blessing. O, kasi nga parang biyaya, grasya. Pag nakakarinig tayo ng blessing, uy, bless siya. Uy, ang galing naman ng grace ng Lord sa buhay niya. Akala natin, material blessing lang. Pero, sabi sa Ephesians 2:8-10, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, binigyan niya tayo ng grace, naligtas ka. So ito, hindi mo siya deserve, hindi mo pinagtrabahuhan, hindi mo rin pinaghirapan. Kung tutusin, hindi pa tayo pinapanganak nun, binigay na yung grace. Amen? Meron ba ritong kasama ni Lord for how many thousands years na nabubuhay siya? Di ba wala? Pero yung grace ni Lord, hindi pa tayo nabubuhay, binigay niya na ganon katindi ang grace, biyaya, grasya na meron ang Panginoon para sa atin. Amen? Ganon siya kabuti. Okay? So sabi dyan sa Ephesians 2:8-10, himayin lang natin saglit, hindi mo siya pwedeng ipagmayabang. Kasi kung ipagmamayabang mo, ikaw, nawala na yung grace ni God doon. Pag ipinagmayabang mo siya, ikaw na yan. Wala na si Lord doon. So yun yung sinasabi ni Paul, mga kapatid, bakit bumabalik ka sa sarili mong gawa, sa sarili mong kakayahan? Huwag mong kalimutan yung grace na na-receive mo through Jesus Christ. Amen? Okay, so alalahanin natin, hindi natin tinulungan si Lord, hindi tayo nag-contribute nung pinadala niya yung isa niyang anak para iligtas tayo sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Amen? Hindi mo pwede sabihin, Sis Day, sinusunod ko naman yung 10 Commandments eh. Okay na yun. Happy na ako doon. Sabi alam nyo, isa sa mga sinusunod mo yung 10 Commandments, isa doon sabi, do not kill. Pero alam nyo ba, sabi ni Jesus, mag-isip ka lang ng masama o galit, sobrang galit sa kapwa mo, para ka na rin nakapatay. So, hindi lang yung 10 Commandments susundin natin. Kailangan nakakonect ka kay Jesus Christ. Alam mo yung galawan niya, alam mo yung salita niya, alam mo yung isip niya. Sabi doon, Sis Day, may asawa ako, hindi naman ako nangangaliwa. Pero alam niyo ba, sabi ni Jesus Christ, tumingin ka lang ng malaswa sa kapwa mo para ka na rin nangalunya. Okay, so yung mga boys medyo na uy. Okay, so di ba, kailangan, alam mo yung grace, hindi lang, Sis Day, kayang-kaya ko naman eh. Lagi nga ako nag-church eh. Diba? Lagi nga ako nagde-devotion, lagi nga ako Pero kailangan, connected ka doon sa giver ng grace. Amen? Okay? So, malinaw po sa atin kung ano yung meaning ng grace. Buti na lang, ang grace na receive natin, una, sabi sa Romans 10:8-10,
10. Yan, sabi dyan, the word is near you in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. That if you confess your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Naalala mo ba nung nag-altar call dati si Pastor na tinanong kanya na if you are ready to receive Jesus Christ and from your heart you confessed it. That's the time that you were born again by the Holy Spirit. That's the time that you are called to be the Son of God through Jesus Christ. That you are already a Christian, a child of God. Amen? Buti na lang, napakabuti talaga ni God. What if kung ang sinabi niya salvation natin, akyat ka ng bundok 10 times, save ka na. Punta ka na ng heaven. Ako talaga bagsak ako doon kasi naka-4 na bundok pa lang ako, sumuko na ako. So hindi ko kaya yung 10 times. Pero praise God, sa mga more than 10 times na nag-hike. So paano kung yun yung ginawang requirement ni Lord, no? So ang galing talaga niya. Alam niya ang bawat kalakasan at kahinaan natin. Amen? So, tsaka alam niya na machika tayo, 'di ba? Kaya nga yung mga babae mahilig sa mga chismis. Kaya gusto lang ni Lord, i-confess mo lang from your heart. 'Di ba? Minsan nagchichismis ka pa from your heart. I-chika mo lang na, Lord, you're my Savior. Thank you na niligtas mo ako sa aking mga kasalanan at kaparusahan ito. Yun lang. And right away, you receive the salvation. Amen? And nalala ko nga yung communion, 'di ba? Eating of bread and wine, and it will bring you good life, long life, salvation. May alam ni Lord, mahilig tayong kumain pero di ba, ganun yung mga supernatural ways niya na minsan iisipin mo, Lord, may power ba talaga to? Pero dahil sinabi mo, maniniwala ako. Maniniwala ako dahil sinabi mo. Amen? Yung pinakamahirap, para ginawa ni Lord, pero yung pinakamadali, yun na yung pinagawa niya sa atin. Ano ba yung pinakamahirap? Binigay niya yung anak niya para sa atin. That is grace. That is something that we don't deserve, but is given to us. Alam niyo ba na ang Panginoon, ni katiting, ni gatuldok na kasalanan, wala siya. Pero dahil sa sobrang pagmamahal niya sa iyo, sa akin, gusto ko niya makasama sa langit someday that you are done here on earth. Because of Jesus Christ, because of His blood, makakasama mo siya. Ganon kahirap ang pinagdaanan ng Father. Pero tayo, andali lang. You just have to confess that He is your Lord and Savior. Amen? Okay. Pero wag natin kakalimutan yung sinabi sa Ephesians 2:10. Sabi dyan, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Hindi naman pagkatapos mong i-confess na, Lord, ikaw talaga yung, Jesus, ikaw ang Lord and Savior ko, then wala ka nang gagawin. Doon tayo minsan nagkakamali about grace. So sabi dyan, it is because of Jesus that we can do good work. Binigay niya yung grace for us to do good work. Going back, kaya mo nang hindi pumatay, kaya mong hindi mag-isip ng masama sa kapwa mo dahil alam mo na kilala mo si Lord, alam mo na nag-work ang grace niya sa'yo. Namumunga sa'yo yung grace. Sabihin mo nga sa katabi mo, namumunga ang mabuting gawa dahil sa grace. All is grace. Amen. So, alam nyo, yung love and grace, paulit-ulit sinasabi ko kanina, it is because of Jesus Christ. Minsan, yung grace, synonymous siya sa love. And love, synonymous siya sa grace. Grace was given for us because the Lord, the Father, loved us so much. Amen? Binigay niya yung biyaya, yung grasya na hindi mo deserve kasi mabuti siya at mahal ka niya. Period. Okay? So, sabi sa Romans 5:8, but God demonstrated His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. God hates sin. Sabihin mo sa katabi mo, God hates sin. But He loves us. He loves us sinner. Kahit kailan hindi tiningnan ng Panginoon ang kasalanan na mabuti o pure. He is so holy. Sa heaven, ni gatuldok na kasalanan, wala. Pero because of what Jesus did at the cross, because of His blood that cleansed us, we already have an airplane
going to heaven. Okay? Yung mga mahilig mag-travel. Ang way natin to heaven is because of Jesus Christ. Okay? So dahil mahal niya tayo, si Jesus pinadala niya, kinuha lahat ng kaparusahan ng kasalanan. Okay? So Romans 5:17, for if by the one man's offense, yan si Adam yan, okay? Death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through one Jesus Christ. Alam niyo ba na yung kasalanan natin, namana natin. Okay? So, yung kasalanan, hindi lang yun yung ginagawa mo. Namana mo siya. Dahil sa ginawa ni Adam, na natukso siya, 'di ba? Natukso sila sa apple ni Eve, okay? So, doon tayo nagkaroon ng kasalanan. Kaya nga sabi, dahil lang sa kagat doon sa apple, no, buong sanlibutan nagkasala na, namatay na. Pero, dahil hindi papayag ang grace ng Panginoon, walang sinabi yung ginawa ni Adam, pinadala niya yung kaisa-isa niyang anak. Palakpakan naman natin si Jesus Christ. 'Di ba? Ganon katindi ang grace ni Lord. Ganon pala yun. O nga, no? Yung iba, hindi naniniwala, totoo ba? Save ako ni Jesus Christ. Paano nangyari yun? Si Adam nga kinagat niya lang yung apple, nagkasala siya, di ba? Hindi siya sumunod. Pero ito, yung grace talaga ni Lord, no? Pinadala niya yung anak niya. Mahirap sa kanya, pero pinadali niya yung buhay sa atin. Amen? Kaya sabi sa, parang, alam mo, yung ginawa ni Jesus Christ, it's an overpayment Parang yung utang mo, 10,000 lang. O, sino dito yung may mga utang ng 10,000? Okay, may good news. Alam nyo ba na ang overpayment yung ginawa ni Jesus Christ? As if ang binayaran niya is a zillion payment. Sino rito yung may zillion na? Meron na tayo kay Lord, diba? Paparating pa lang, o pwedeng nasa heaven, okay? So, we are rich. Una sa grace ni Lord. Okay? So, isipin mo, yung ginawa ni Jesus Christ, it's an overpayment. Yung pagkakautang mo, bayad na yan. Okay? So, lilinawin natin yan later. Hanggat maaari, wag nating mami-misunderstood ang grace base sa isip mo lamang. Kailangan, base yan sa word ni God. Amen? Para hindi tayo kagaya ng sinabi ni Paul, para hindi tayo maligaw ng landas, kailangan according to word yung pag-intindi natin ng grace. So, segue lang ulit nun. Kanina sabi natin, yung righteousness. It's a gift. Dun sa Romans 5:17. Pwede mong pakibalik sa Romans 5:17. Yung righteousness, regalo siya. Pag sinabing righteousness, ginawa kang matuwid. Okay? Pwedeng pakibalik sa Romans 5:17. So sabi dyan, it's a gift of righteousness. Pero, regalo siya. So kaya maganda, every day, nire-receive mo yung regalo na yon, 'di ba? May mag-text nga lang sa'yo na, meron kang 30 pesos na load. 'Di ba? Parang hindi ka magkanda o gaga, i-claim mo talaga yan. Or meron kang iPhone na free. 'Di ba? So i-claim mo agad yan. Bakit hindi natin i-claim tong regalo ng righteousness? Pag sinabi righteousness, ginawa kang matuwid. Kaya everyday, dapat dinedeclare mo, I am righteous. Kasi it is our antidote of not being tempted anymore. Kuwari, nandyan yung temptation. Hindi, Lord, di ba sabi mo, I already have that gift of righteousness. Ginawa mo na ako matuwid. Hindi na ito yung buhay na gusto mo para sa akin. Kaya ka nga namatay para sa akin kasi ayaw mo ako dito sa ganitong klaseng buhay. Sa madilim, madumi. Amen? So every day, i-receive niyo yan, gift of righteousness. Kung may sakit ka, di ba ang sinasabi mo, by Jesus' stripes, I am already healed. Pero ano yung word of God na sasabihin mo na every time na may temptation, sabihin mo, I am the righteousness of God in Christ. Magugulat ka someday yung bisyo mo na yan, supernaturally, effortlessly, wala na sa'yo. Marami magpapatotoo niyan. Marami tayong kapatiran na may bisyo dati, pero ngayon, by the grace of God, wala na sa kanila. Kasi naniniwala sila na wala na sila dun sa kasalanan na yun. Amen? So, ganun natin kailangan makita yung grace ni God. Okay? Kaya sabi sa 1 Corinthians 5:21, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. So, every day, dapat righteousness conscious ka. Hindi ka sin conscious.
May magsasabi na naman dyan, sis, di totoo ba yun? Talagang righteous na ako. Paano nangyari yun? Si Jesus nga sabi dyan wala siyang kasalanan. Pero yung kasalanan natin, nilipat sa Kanya. Past, present, future. Hindi pa tayo nabubuhay, nilipat na yung kasalanan natin sa Kanya. Para yung katuwidan niya, yung kabutihan niya, nasa yun na. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba matuwid na yan? Parang hindi kayo naniniwala. Pero, di ba? If you said it, you believe. Mapapakanta tuloy ako Okay, so ganun ang grace ni Lord, no? Ang sarap, no? Kailangan maniwala ka na matuwid ka na, wala ka ng bahid ng mali. Okay, pero mamaya lilinawin natin yan. Sisti, nandito, may bisyo pa rin ako. Tinanggap ko si Jesus, pero alam mo, sa totoo lang, aaminin ko, hindi ko pa nag-give up yung bisyo ko. Okay? Sabi doon, right believing produces right living. Kapag tama ang pananaw, tama ang galaw. So kung ikaw, ginawa ka ng matuwid ng Ama, ano na yung galawan mo? Di ba dapat galawang righteous ka na? Kaya mga youth, i-remind mo yung kapwa mo youth or even elders sa mga mag-aasawa, i-remind mo, pag may nakikita kang mali sa kanya, uy, di ba tinanggal na tayo ni Jesus dyan? Di ba righteous na tayo because of what He did at the cross? Ayaw na ni Lord na namumuhay tayo sa ganito. Amen? So sabi, with grace, we can live our life of rest. Sabihin mo, rest. Kasi gusto nga ni Lord, lagi tayong maganda, blooming. Ayaw niya na stress tayo. Gusto niya rested tayo. So, magiging rested lang tayo pag na-receive mo talaga, in-embrace mo talaga tong gift of righteousness. Okay? So, a lot of times na every time na we speak of grace, hindi pwede na hindi natin pag-uusapan si Jesus Christ. Kaya nga sabi sa John 1:17, "For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ." So once na ni-receive mo si Jesus, nasa grace ground na tayo. So dati, ito yung ground mo, sin ground. But because of Jesus Christ, you are already on that grace ground, on that victory ground, on that righteous ground. Huwag ka nang lalagpas doon sa boundary na yon. Pero, dumating man yung time na yon, sabihin mo, Lord, I am already righteous because of you. And by His grace, ibabalik ka talaga niya of that belief on righteousness. That's a fruit, bunga. Kaya nga bunga Alam nga ni Lord na hindi mo kaya. Hindi mo nga kayang iwasan yung ganyang bisyo. Alam niya. Kaya nga pinadala niya si Jesus Christ kasi alam niya hindi mo kaya. Sabihin mo sa katabi mo, alam ni Lord hindi mo kaya. Pero dahil mahal ka niya, siya ang bahala sa iyo. Amen? So kaya John 10:10, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. It's a quality, satisfying, abundant life. Quality. Di ba? Pag bibili ka ng damit, pipili ka ng pagkain, gusto mo masarap, gusto mo komportable, maganda. Ganon din klaseng quality life ang gusto ni Lord para sa iyo. So kung sa tingin mo, namumuhay ka sa isang buhay na walang quality, then it is the right time na, Lord, I pray and I claim that quality life that you have died for me. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Sabi sa Romans 8:31-35, ito yung verse na lagi natin ginagamit. If God is for us, who can be against us? Alam nyo, mas maganda yung mga sumunod na verses. Sabi dyan, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Kung binigay na nga ng Father yung kaisa-isa niyang anak, yun yung heaven's best, yun yung hindi mo deserve, pero binigay niya sa'yo, ano na lamang ang hindi niya kayang ibigay sa'yo na lesser blessing, lesser miracles. Amen? Sabi pa dyan, who shall bring a charge against God's elect? If God who justifies, tama ba? Okay? If God who justifies, who is He who condemns? It is Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Ito na yung who can separate us from the love of God.
Kung pinadala nga ng ama yung anak niya na best, ano na lamang hindi niya kayang ibigay? Sino siya para husgahan ka? Hindi ka niya huhusgahan, mga kapatid. Hindi ka niya huhusgahan sa mga kasalanan na meron ka ngayon. Okay? Pinadala niya nga yung anak niya para iligtas ka. Tapos biglang, ang labo naman nun, di ba? Parang pinadala niya yung anak niya para iligtas ka. Tapos biglang huhusgahan ka na, anak, ano ka ba naman? Parang ang hina mo. Hindi ganun si Lord. Okay? If God is for us, who can be against us? Sabi nga niya dyan, hindi kita hinuhusgahan, anak. Pinadala ko nga yung anak ko para sa'yo eh. Nagpe-pray pa nga sa'yo. Alam mo ba, nung naligtas ka niya, nung when He is resurrected, nung namatay siya at nabuhay para sa'yo, He is seated at my right hand. He is praying for you. Kaya church, every time na nanghihina tayo sa panalangin, know that Jesus Christ is seated at the right hand, praying for you. Ang lakas ng prayer partner mo. Sabihin mo sa katabi mo, ang lakas ng prayer partner natin. Ano bang pinagpe-pray mo, church? Gusto mong makatapos ng pag-aaral? Gusto mong lumago yung negosyo mo? Gusto mong magkaasawa? Gusto mong magkabalikan kayo ng partner mo, ng asawa mo? Gusto mong magkaanak? Church, Jesus is seated at the right hand of the Father by His grace praying for you. Kung ano yung panalangin mo, yun din ang panalangin niya. Amen? So, di ba, yung mga iba na, ay, nahiya ako magpa-pray kay pastor, sa prayer partner. Know that Jesus Christ is praying with you. Wag ka, may Holy Spirit pa, sabi sa Bible. The Holy Spirit is also interceding for you. Ganon katindi. Kaya aalis ka pa ba sa grasya ng Panginoon kung alam mo na napakatibay na nagtatanggol sa'yo sa langit at matibay na nagbabantay sa'yo dito sa lupa ang Holy Spirit. Amen? Palakpakan naman natin ang Abba Father, ang Lord Jesus, ang Holy Spirit. Okay, so ito, John 14:8-9. Ito si Philip, isa sa mga disciple ni Jesus. Parang tayo ngayon, no? Sabi niya, Lord, Jesus, kuwari kaharap mo si Jesus, no? Sabi ni Philip, Lord, Jesus, show us the Father, and it is sufficient for us. Minsan ganun tayo eh. Jesus, gusto ko nga makita ang Abba Father. Okay, anong sinagot ni Jesus? Sabi niya, tagal-tagal na kitang kasama eh. Have I been with you so long, and yet you have known me, Philip. He who has seen me has seen the Father. So every time na nagda-doubt ka, totoo ba ang mga plano sa akin ng Diyos Ama? Totoo ba na ama ko siya? Sabi ni Jesus, who has seen me has seen the Father. Kaya ngayon, mas makikilala natin si Jesus Christ. Aalamin natin yung mga galawan niya. So yung kanina, intro pa lang yon. Aalamin natin, ano nga ba si Jesus Christ? Kasi pag nakilala mo si Jesus Christ, yun ang Diyos Ama. Yun yung heart niya. Yun yung foundation, bakit mahal ka niya. Yun yung foundation, bakit mabuti siya. Yun yung foundation, bakit binigay niya sa'yo yung grace. Amen? Okay. So, lahat ng mga may encounter natin, mabilisan, no, because of the time constraint, I suggest that you take a photo or you take note yung mga stories na mga galawang Jesus para babalikan mo siya. Every time you need something, gusto mo malaman, Lord, Father, anong heart mo sa akin with this situation? You will go back to this story and you will be blessed kung ano ba yung. Kaya nga sabi, di ba, yung WWJD, what would Jesus do? O kaya pwede rin watch what Jesus does or did. Para yun yung magiging pattern natin. Aligned tayo, we are connected with His grace. Amen? So, excited ba tayo sa mga galawan ni Jesus? Para makita natin talaga yung heart niya para sa atin. Okay. So, isa sa, ang nilid sa akin ni Lord, ako talaga sabi ko, Lord, gusto ko talaga na ma-share kung ano yung na-receive ko na grace sa'yo through the past years. Ganun yung gusto kong ma-share with the congregation. Pero alam mo, there is this one very important factor, kung ang grace, unshakable foundation siya, ng lahat ng ito, lahat ng ginagalawan natin, meron ang grace naman, may isa siya na very unshakable foundation na kailangan nating ma-receive para we will walk in that abundance of grace. And what is that? It is forgiveness. Sabihin mo, forgiveness.
Okay. Kanina, nabanggit na natin ilang beses forgiveness, kapatawaran. Bakit? Kasi ang revelation on forgiveness, it is an unshakable foundation of embracing the abundance of His grace. Ito yung magkakaroon ka talaga ng kalayaan. Okay? Kasi alam mo, masarap mabuhay araw-araw na alam mo, pinatawad ka. Sa mga mister, di ba? Naalala ko, lagi sinasabi ni Pastor, makaaway mo na lahat ng mga demonyo, pero pag asawa mo, ang nakaaway mo, parang sira yung araw mo, di ba? Pero pag na-receive mo yung kapatawaran ng asawa mo, di ba? Ang sarap sa feeling nun. How much more kung everyday, kapatawaran ng maker mo, ng tatay mo, yung tinanggap mo. Amen? So ito, next slide please. Ito yung mga revelation sa atin ng forgiveness na matututunan natin. Bibigyan tayo ng confidence o ng authority na all sins are forgiven, certain of eternal security. So past, present, future, pinatawad na tayo. As long as you confess from your heart and believe, okay, confess with your mouth from your heart that Jesus is Lord and Savior, na kinuha niya lahat ng kaparusahan ng kasalanan mo, you are already forgiven. All sins. Okay? Pero iba yung nagfo-fall sa sins sa namumuhay pa rin sa kasalanan. Mamaya may encounter natin yon. So, again, masarap mabuhay na alam mo, pinatawad ka ng Panginoon araw-araw. Lalo na, di ba, yung mga iba na grabe yung mga pinagdaanan, grabe yung feeling nila, kasing laki ng mundo yung kasalanan nila para hindi sila mapatawad ng Panginoon. Pero buti na lang, thank you Jesus, pinadala ka. Kahit gano'n pa kabigat ng nakaraan ko, pero dahil love mo ko, pinadala mo si Jesus, yun yung tumubos ng kasalanan ko. Pangalawa, masarap malaman na pinatawad ka at araw-araw ka-fellowship mo si Lord. Di ba, sino dito yung halos araw-araw, mula nung naging Christian, gusto lagi mag-fellowship? Yan, kami, dito sa church, through the years. Kung pwede lang na araw-araw, wag na magtrabaho, no? Lagi ka mag-fellowship, no? Every day, kung wala ka maka-fellowship, know that 24/7 ang ka-fellowship mo si Lord. Sabi mo sa katabi mo, 24/7, ka-fellowship pala natin si Lord. Parang 7-Eleven, no? Okay. So, and punishment from Him don't await us. Okay, wala nang kaparusahan. Kinuha na nga ni Jesus Christ. Pero church, let's be careful on this. Hindi ko forget sinabi na wala na tayong kaparusahan. Pero may disiplina ang Panginoon. Sabihin mo, may disiplina ang Father. Hindi ka man niya parurusahan, pero didisiplinahin ka niya. Okay? Masarap madisiplina, no? Minsan yung mga kabataan ayaw magpadisiplina sa magulang. Huwag kayong mag-alala, mga parents. Ang Abba Fathers, sila ang magdidisiplina sa anak niyo. Okay? Minsan, iiyak ka. Parang feeling mo, Lord, ba't ganun? Pero at the end of the day, paparealize niya sa'yo anong naging pagkukulang mo, pagkakamali mo, in a grace way pa din. Amen? Kasi hindi pwede na magpaparusa ang Panginoon, didisiplinahin ka niya, nalalayo ka. Kaya kanya ipapamper, i-spoil, kasi gusto nga niya, nakikita ka niya, hanggang sa ikaw na mismo magde-decide ka, teka, ayoko nang umalis sa grace ng Panginoon. Ang sarap-sarap pala sa grace ng Panginoon. Biruin mo, tinanggap ako ng Panginoon kahit gaano kasama yung naging nakaraan ko. Nagkamali pa rin ako ng konti, pero grabe talaga yung pag-asa na binigay sa akin ni Lord. Tinanggap niya pa rin ako. Amen? So, mangyayari lang nun, kung paulit-ulit ka pa rin sa pagkakasala, didisiplinahin ka at didisiplinahin ng Panginoon. Ang Father kasi, alam mo, hindi siya nagsasawa. Anyway, later on, ma-encounter pa rin natin yan. So, third, we are not a failure and we don't fall from grace. Remember, kanina, magfa-fall lang tayo sa grace kapag hindi na si Jesus Christ ang Lord and Savior natin. Pag wala ng effect sa'yo yung ginawa ni Jesus Christ, that's the only time that you will fall from grace according to His Word. Okay? Pero kung tinanggap mo si Jesus Christ, the next day, na-tempt ka pa rin,
i-remind ka ng Holy Spirit, anak, di ba, tinanggap mo lang ako kahapon, tinanggap mo lang ako last month, tinanggap mo lang ako last year. Anak, ayaw kita dyan. Then He will embrace you with His abundance. Ibabalik at ibabalik ka niya sa grace niya. And that's the time na mamumunga na yung kabutihan sa buhay mo kasi nakita mo ang grasya niya. Amen? Okay. So when we receive complete 100% forgiveness from the Lord, all our blood-bought rights flow in us. Ano ba yung mga blood-bought rights natin? Nandiyan na yung provision, okay, healing, favor, breakthrough, love, everything, confidence. Kung mahihain ka, ibibigay ni Lord yung confidence. Basta magtiwala ka that you have that blood-bought rights. Blood-bought rights, okay? So let's go to one of the what receiving of full forgiveness will benefit us. Ito, hindi to limited sa mga isi-share ko for today. Ito lang naman is, by the grace of God, naranasan ko. Alam nyo, church, mahirap magsalita dito pag hindi naranasan yun eh. I cannot give away what I don't have. I can only give what I have. So lahat ng mga to, pinagdaanan ko lahat yan. Kaya, hindi talaga ako magyayabang na, pinagdaanan ko yan. Hindi, only by the grace of God. Kaya, I hope, do not judge me na, Sis Tina, sasabi mo lang yan kasi hindi mo pinagdaanan. No. Lahat po na mai-share ko sa inyo, by God's grace, pinaranas niya sa akin. From His heart to my heart, and now to your heart. Amen? Okay, so forgiveness opens doors. So, sabi sa Psalm 103, 1-5, bakit nga ba kailangan na alam natin na napakahalaga na ma-receive natin yung kapatawaran ng Panginoon. Sabi sa 103:15, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Church, eto na. Binigay na ni Lord lahat ng benefit ng ginawa niya sa cross. Ano yung una dyan? Sige nga, basahin nyo, verse 3. Buti na lang may grace, Lord. Sabi niyan, who forgives your iniquities? Iniquities, lahat, mga kasalanan, past mistakes. So, una niyang binanggit na benefit, parang pag umiinom ka ng gamot, di ba? Glutathione. Ano ba yung unang benefit ng glutathione? Di ba, i-cure yung liver. Secondary lang yung pumuti, di ba? Alam niyo ba yon? Okay. So, ang glutathione, hindi ka lang para pumuti. Una doon, i-cure yung liver mo. Tama, di ba? Okay. So, naka-online pa man din ako, tapos baka mamaya, kidney pala. Anyway, parang as far as I can remember, it's liver na kinocure niya. Side effect lang yung whitening. So, ayan, sinabi ni Lord. And the rest, sabi niya, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction. It is protection. Una, forgiveness. Pangalawa, healing. Pangatlo, protection. Pang-apat, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Okay? So bago ka mag-pray ng, Lord, pabatayin mo naman ako. Gusto ni Lord, ma-receive mo muna talaga. Malinawan ka sa kapatawaran na binibigay niya. Alam nyo, ang gusto ni Lord, from the inside out transformation. Gusto niya sa kaibuturan ng ating isip, puso, na na-receive natin siya at mababago tayo. Parang si Paul, no? 'Di ba? Inward heart transformation. Kasi, alam nyo, itong mga benefit na to, wala kang participation dyan. Wala kang contribution dyan. Binigay ni Lord yan na benefit. San ka pa? 'Di ba? Hindi ka kasama nung si Jesus Christ na crucified and died for you. Pero yun, lahat ng benefits nun para sa'yo. It's a supernatural work of the Father. When we say supernatural, you add super, sabi nga ni Pastor Vlad, you add super to the natural. Na yung super na yon, si God lang ang makakagawa. Amen? So ito yung mga supernatural work ng cross sa buhay natin. Una, forgiveness. Sabi sa Psalm 103:8-12, the Lord is merciful and gracious, slow to anger. He will not always strive with us, nor will He keep
His anger forever. He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. For as the heaven are high above the earth, so great is His mercy toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Alam niyo, maganda to sa Tagalog eh. Na-share ko ba yung Tagalog? Ayan. Tama ba? Okay. So, alam niyo maganda yung part na sa dulo, yung ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos. Grabe no, hindi mo masukat yung pag-ibig ng Diyos. Samantalang ikaw na asawa, no, lagi mong sinusukat yung pagmamahal ng partner mo. Mahal ba talaga ako nito? Hindi siya nag-text. Mahal ba talaga ako nito? Wala siyang gift ng birthday ko. Huwag ka nang tumingin sa asawa mo, tumingin ka na kay Lord, yon hindi talaga masukat. Para every time na nabusog ka kay Lord, kung ano yung binigay niya sa iyong pagmamahal, babalik ka sa asawa mo, uy, naintindihan na kita, ba't di ka nag-text kasi pagod ka pala sa office eh. Okay. Uy, kaya pala wala kang birthday gift kasi bibigyan mo ako ng bahay at lupa sa anniversary natin. Okay na rin yon. Okay. No, alam mo yon, nababago. Di ba kapag tama ang pananaw, tama ang galaw, nababago yung sitwasyon eh. Kapag alam mo na yung kapatawaran, yung love ng Lord, 100%. Okay, medyo na-advance na ako. Actually, mamaya pa yun na na revelation. Anyway, so balik tayo. Sabi dyan, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos. Sa may takot sa Kanya, eto, naalala ko, sabi nga nag-sharing kami ng ating beloved pastor kanina, kailangan malinaw sa atin na yung grace ni Lord and fear of the Lord. Kailangan may takot. Alam niyo ba yung takot? Hindi yung pag nakita mo, takot ako. Hindi. Yung may pagmamahal ka sa Kanya. Okay? Kaya nga sabi dyan, no, di ba? Ang pag-ibig na Diyos, sa may takot sa Kanya, kung gaano kalayo ang silangan, saan ang silangan? Sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Church, sino nagsabi niya na inalis ang ating kasalanan? Bible na may sabi niya na, sino nag-alis ng kasalanan natin? Si Lord, hindi ikaw. Siya. Kaya huwag ka mag-alala kung sa tingin mo, meron ka pang pagkukulang, pagkakamali sa oras na ito, kahit tinanggap mo siya, huwag ka mag-alala. Ang kasunod niyan, aalisin niya yan. Okay? So, syempre may free will kasi tayo eh. Si Lord hindi siya gate crusher na gusto niya, nung tinanggap mo si Jesus Christ, robot ka, hindi na ako magkakasala, hindi na ako mag-iisip ng masama. Hindi. He still has that gift of free will. Kapag yung kamay mo, nilagay mo sa apoy, masusunog at masusunog yan. Okay? Pero He gave us the grace, the wisdom, ba't may lalagay yung kamay mo sa apoy? Masusunog ka talaga, diba? Amen? Okay, pero when you touch the water of grace, pag nagbabad ka sa grace, kapalit nun is a grace-based life. So, dun ka sa grace niya, wag dun sa apoy. Okay? So, ang daming verses, pero alam nyo, sa totoo lang, itong mga verses na to, ito yung nagbibigay buhay sa atin. Sabi sa Proverbs, your word is life to me and health to my flesh. Kung naghahanap ka ng buhay, masumpungan mo ang bawat salita ng Panginoon. Amen? Palakpakan naman natin yung salita ni Lord. So, ganun tayo kamahal ni Lord, no? Sabi dyan, silangan at kanluran, diba? Gaano siya kalayo? Sino dito yung from silangan to kanluran naka-travel back and forth? Okay? So, ganun katindi yung love ni Lord. Kaya pag samasamahin mo man lahat ng kasalanan na buong mundo, wala pa rin yan sa pag-ibig at grasya ng Panginoon. Ano na lang yung kasalanan mo? Ito nga, buong kasalanan ng mundo, pinatawad niya through Jesus Christ. Ano na lang yung gatuldok? Sa Panginoon, gatuldok na lang yung kasalanan mo. Kasi hindi siya papayag na mas malaki ang kasalanan mo kesa sa pag-ibig niya. Amen? Okay, so, it is not to tolerate His grace, but to use wisely, to understand, to grasp wisely what grace is, what true grace is, sabi ni Paul. Okay? So next is, forgiveness goes well. Okay, so sorry, Romans 6:14. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Okay, so kailangan, pag totoong nasa grace ka ng Lord, yung sin, wala nang sa'yo yan eh. Hindi na nakukot yung attention mo. Parang yung sa mag-asawa, di ba?
Pagkasal ka na, di ba? Ang maganda na lang sa'yo, kahit ano pa maging itsura na asawa mo, siya lang talaga. Ganon tayo, nung nakasal na tayo kay Jesus Christ, siya lang talaga yung gwapo, okay? Siya lang talaga yung nakikita mo. Hindi ka na naa-attract sa kasalanan. Yun yung ibig sabihin niyan. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law. Hindi sa sariling kakayanan mo na, pero under grace. Sis Day, paano pag sin has still dominion over me? So check yourself. Are you under grace? Baka naman, alam mo yung bukang bibig mo lang na Christian ka, pero hindi totoong in-acknowledge mo na kinuha na ni Lord lahat ng kasalanan mo. Kasi kung totoong under His grace ka, wala nang impact sa'yo yung kasalanan. Amen? Okay, so let's go to forgiveness goes well with healing. So ito kanina doon sa benefits, di ba? Number 1 na benefit ay forgiveness. Pangalawa doon, healing. Alam niyo ba na minsan baka kaya tayo may karamdaman kasi hindi mo pa pala na-acknowledge 100% yung kapatawaran na binigay sa'yo ng Lord. Amen? So, paano natin masasabi yan? Ito sa Mark 2:5-10-12. Ito yung paralitiko, dahil sa time, bibilisan natin. No? Ito yung paralitiko na may 4 na kaibigan na dinala nila yung kaibigan niya kay Jesus Christ, yung pinadaan pa sa bubong. Okay? You are so blessed if you have friends like those. Yung alam mo yun, dadalhin ka talaga, pipilitin kahit i-stretcher ka, kahit sa bubong ka padaanin, ma-meet mo lang si Jesus Christ. Palakpakan naman natin yung mga youth na nagdala ng mga kaibigan nila sa church. Diba? So, ito yung sabi dyan, anong unang sinabi niya sa paralytic? Son, your sins are forgiven. But you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. And anong nangyari dyan? He said to the paralytic, I say to you, arise, take up your bed, and go to your house. Nahil yung paralitiko. Kasi si Jesus Christ, nakikita niya na itong paralitiko na to, maaring meron siyang tinatagong kasalanan. Ano ba yung mga kasalanan na minsan nagdudulot ng pagiging paralitiko, lalo na sa mga lalaki? We never know, di ba? So si Jesus Christ, ang nakita niya yung heart nung paralitiko. Ay, itong anak ko na to, meron tong tinatago na matinding kasalanan, kaya hindi niya ma-receive yung healing ko. Pero anong ginawa ni Jesus Christ? Inassure niya, anak, pinatawad na kita. Kaya naman, nung narinig ng paralitiko, wow, bigla siyang napa-jump. Kinuha niya na yung banig niya, umuwi na siya. Just an instant, na-receive niya yung healing. Church, kung meron kang karamdaman na matagal na, maaring paralyzed ka of fear, of a past mistake, even gusto mo nang mag-give up, even yung buhay mo, gusto mo nang isurrender sa kalaban, huwag kang manggalala. Alam mo, the Lord is saying to you right now, you're forgiven. And that will heal you. So along with forgiveness, kaya mahalaga na araw-araw, i-receive natin, alam natin, conscious tayo na pinatawad na ako ng Panginoon. Kasi may effect pala yun sa katawan natin. Okay? Alam niyo ba, sabi sa mga studies, yung mga kamag-anak natin na nasa ospital, na may karamdaman, mas mabilis silang, mga doktor na nagsasabi nito mas mabilis silang gumaling kapag may mga kamag-anak na nagbabantay. Ibig sabihin kasi nagke-care. So yung mga mabilis daw na nagpa-pass away, yun yung mga, alam mo yun, yung mga nagtampo yung kapamilya, kaya wala na nag-aalaga. So feeling nila may kasalanan sila na hindi sila mapatawad ng pamilya nila. Feeling nila hindi rin sila kayang patawarin ng Panginoon. Kaya tuloy-tuloy nagde-deteriorate yung health natin. Kaya church, i-receive mo yung 100% benefit of what Jesus did at the cross. Receive it that you are fully forgiven kasi it has effect on your body. Baka kasi kaya ka nagkakasakit, may nagawa kang hindi maganda na feeling mo, Lord, hindi mo to kayang patawarin. Kaya it takes toll on your body. It gives death to your body. So, i-ano mo yan? Surrender mo kay Lord. Okay? Kaya sabi dyan ni Jesus, di ba? Ano bang mas madali? Magpatawad o magpagaling? Binigay ko na yung pinakamahirap, yung kapatawaran. I already suffered at the cross for you.
for your forgiveness. Ano na lang yung kagalingan na yan? Amen? So kung meron kang pinagpe-pray, so surrender mo kay Lord na body illness or kung ano man yan. Hindi, ang illness kasi hindi lang body eh. It could be emotional, feeling mo down na down ka, depressed ka, oppressed ka. It could be mental, alam mo, kaya nga marami nagiging crazy. 'Di ba? So, isurrender mo yan kay Lord. Lord, I receive your forgiveness. Sorry kung may mga nagawa ako, pero because of you that I receive your healing. And last but not the least, it is forgiveness without condemnation. Sabihin mo, condemnation. Ano ba yung condemnation? Ito yung hinahatulan or pinaparusahan mo o kinukondena mo yung sarili mo. Naalam mo yung story nung babae na nahuli na adulterous woman, yung mga pariseyo, yung mga laging bida-bidang pariseyo, dinala kay Jesus Christ. Lord, etong babae na to, adulterous to, makasalanan to. Di ba sabi kapag adulterous, dapat batuhin hanggang sa mamatay. Pero anong sinabi ni Jesus Christ? Sino ba sa inyo ang walang kasalanan? Siya yung unang bumato. Ano yung ginawa ng mga tao? Mula sa pinakamatanda, yun daw yung mga unang umalis. Kasi sila yung maraming kasalanan eh. So church, ganun ba tayo? Minsan ba nako-condemn natin yung sarili natin? No? Na, ay, makasalanan ako. Sis Day, higit pa dyan sa adulterous woman yung pagkakasala ko. Pero ano sinabi ni Jesus Christ? In-assure niya. Tinanong niya yung babae. Sabi niya, where are your accusers? Didn't even one of them condemn you? Sabi niya, no, Lord. And Jesus said, neither do I, go and sin no more. Minsan, dun tayo nag-stop lang na, neither do I. Hindi ako kinukondena ni Lord, hindi ako pinaparusahan ni Lord. Pero, may pahabol si Lord, go and sin no more. Sabihin mo, go and sin no more. So, nagkakaroon lang tayo ng power to go sin and no more when we receive the forgiveness of Jesus Christ and we have that power of no condemnation. Pag pinatawad ka na, wag mo nang isipin na, Lord, pero alam mo, gusto ko mag-self-pity pa. Para maramdaman mo, Lord, na talagang nagsisisi ako. Gusto ko, Lord, medyo mapariwara pa ng konti yung buhay ko. Iko-condemn ko muna yung sarili ko para maintindihan mo na ganun na ako ka nagsisisi. Hindi. Ang sabi ni Lord, right away, you're forgiven, don't be condemned, go sin no more. Amen? So, alam nyo, minsan, ang kailangan una rin natin patawarin mga sarili natin. So, baka may mga past mistakes ka na deep-rooted sa heart mo, hindi mo pala sino-surrender kay Lord. Kailangan ma-surrender mo yan para yung freedom of full forgiveness ma-enjoy natin. Okay? So, wag mo nang i-doubt yung forgiveness ni Lord. Wag mo nang i-punish yung sarili mo. And lagi kang bumalik sa promises niya. Be purified by the water of His Word. Ano ibig sabihin nun? Total, pinatawad ka na. Hindi ka kinondemn ni Lord, sinabi niya, go and sin no more. Ano lang gagawin mo? Of course, you attend the church, the cell group, every day mag-meditate ka ng Word of God. Kasi yun yung nag-purify na sa atin. Yun na yung babago ng buhay natin by His grace. Amen? Okay, so nalaman natin na Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which is in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So church, walang kasalanan, walang kaparusahan, condemnation, na mas higit pa sa pagmamahal, biyaya ng Panginoon sa'yo dahil kay Jesus Christ. Si Jesus Christ mismo yung nagsabi na, neither do I don't condemn you, you are forgiven, go and sin no more. Hindi sinabi ni Lord na baligtad, go and sin no more ka muna, tsaka kita papatawarin. Hindi. Si Lord, alam niya yung first benefit of what He did at the cross. He forgave her. And then, He did not condemn her. Then, the girl, that adulterous woman, already has that power to go and sin no more. Kung babasahin natin yung buhay ng babae na yon, alam niyo ba na isa siya sa naging follower ni Jesus Christ? And kung dati siguro na chismax siya, ang chinichismax niya na si Lord. Amen? So, ganun bumago
ang grasya ng Panginoon sa buhay natin. Nakakasunod tayo? Amen. So, we can, another thing that I just want to share is when you embrace the abundance of His grace, it's the time, best time na i-extend mo naman sa kapwa mo. Sabi sa Isaiah 55:7-8, "Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him. And to our God, for He will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord." Alam niyo ito, dati yung, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways." Akala ko ito yung mga plano ko sa buhay na, Lord, although, syempre, we have Jeremiah 29:11. It applies to that. Pero ito, akala ko yung verse na to na, Lord, itong business na to, hindi to naging successful kasi hindi tayo aligned with thoughts. Pero ito pala, kung babasahin mo yung buong Isaiah 55, ito pala yung kailangan treatment mo toward other people. Na kung ang Diyos nga, tiningnan yung napakamakasalanan mong, inaakala mong pinakamakasalanan na tao sa buong buhay mo, pero ang tingin niya, ano sabi niya? Gusto niya, bumalik yan sa akin. Kaya church, kung meron tayong mga kapatiran na naliligaw ng ladas, nasa madilim, wag natin silang i-judge. Kung si Lord nga, gusto nga sila mapabalik dito sa church. Ikaw naman, ay hindi ko siya i-invite. Hindi ko invite yung kapitbahay ko na yan. Kasi sobrang magparusa yan sa buhay ko. Sobra yan sa akin, mang-api. O sobra yan mag-look down on me. So kailangan makita natin sila through the eyes, the gracious, loving eyes of the Father. Na kaya sabi niya, "Anak, yung iniisip mo dun sa kapwa mo na yan, hindi yan yung isip ko. Mahal ko rin yan. Kung gaano kitang pamahal, mahal ko din yan." O sige, isipin nyo, meron ba kayong mga ganong kapitbahay, kaklase, kaibigan, kamag-anak na parang feeling nyo, di ba, sila yung pinakamasama na ito wala talaga tong hindi to papatawarin ni Lord. Pero, church, kung paano ka pinatawad ng Panginoon. Kung si Lord, sabi dyan, ginamit pa yung abundantly, "For He will abundantly pardon." Church, kung si Lord nga abundantly nagpardon, why can't we? Okay, how can't we? Okay? So, we can give away what we have. So, kung ano yung na-receive natin na forgiveness, grace, yun din yung ibigay natin. Okay? So, mabilisan na to. Malapit na tayong matapos. John 9:1-5. Ito naman yung bulag mula pagka-anak niya, since birth. Meron ba kayong mga kahinaan na feeling nyo since birth never nang mawawala? Ito, tinanong ng mga ibang pariseo. Jesus, sino ba yung nagkasala dito? Yung magulang o yung anak? Kaya nabulag to. Pero anong sagot ni Jesus? Wala sa kanila. Kasi hayaan mo na ipakita ko sa kanila yung kapangyarihan ko para pagalingin siya. And pinagaling siya. Okay? So ganon, kung sa tingin mo, mula pagkabata pa lang, mula pinanganak ka, meron kang kahinaan, huwag ka mag-alala. Ang Lord, hindi ka tinitingnan sa kahinaan mo. Ang tinitingnan niya ay yung kapangyarihan niya na mag-work sa buhay mo. And dun mo masasabi na, Lord, thank you, nakilala kita. Ikaw lang ang kailangan ko. Ikaw lang ang kalakasan ko. Amen? So, sabi dun again, the Word of God is making us Christ conscious, forgiveness conscious, righteousness conscious, okay? We are not fault-finding anymore. Hindi na natin hinahanap yung kamalian ng ibang tao because of His grace. Kaya naman sabi sa Romans 1:4, "Or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance?" Church, hindi yung paglulupagi mo, pag-iyak mo ng dugo ang babago sa'yo o babago sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, sa kapitbahay mo. It's the goodness of God that brings true repentance, change of mind, na mabago yung pananaw niya sa Panginoon, na ma-receive niya rin yung kapatawaran. Kaya ako, kapag meron akong kakilala, kapatiran, kapamilya, na nakikita ko na parang ang labo ng pagbabago nito. Alam mo, pinagpipray ko or nasasaktan niya ako. Lord, pwede ba nabuhusan mo, bugbugin mo to ng kabutihan mo?
Kasi yun lang yung babago sa Kanya eh. Kahit anong gawin ko, hindi ako yung mabago sa Kanya eh. Pero pwede mo akong gamitin sa mga mabubuting paraan. Pero it's the goodness, it's the grace of God that brings true change. Parang sa bawat isa sa atin, tingnan mo yung katabi mo. Alam mo, yung grace ng Panginoon, yung nagdala niyan dito. Kaya wag mo siyang i-judge na maaring minsan may sablay pa rin, may saltik pa din. Okay? Natawa kayo sa saltik, no? Okay. So, pero wag ka, someday, baka yan tatayo rin dito, di ba? Siya naman ang gagamitin. Palakpakan naman natin si Lord. It's the goodness of God that brings true change. Ay, meron pa pala. Sorry, ang daming baon. Romans 5:20. Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace abounded much more. Sabi sa inyo hindi papayag ang Panginoon kahit kailan na yung kasalanan mo, yung pagkukulang mo, yung kahinaan mo, ay higit pa sa grasya niya. Hindi siya papayag. Pero church, He disciplines His beloved children. Okay? So, alam mo sa Tagalog, no? Ang ganda niyan. Sa pagdami naman ng mga pagsuway, ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Pero hindi ito yung license natin. Yun naman pala every time pala na magkakasala ako, nandyan yung grace ni Lord. Church, alam nyo ba na lahat ng mga namumuhay sa kasalanan, akala mo lang masaya sila? Kung ang blessing na nakukuha nila ay sa world, hindi sila masaya. Kasi tayo, alam na natin na only by His grace, only in His grace ground, na totoong may kaligayahan, may totoong karangalan, may totoong karangyaan. Amen? So wag na wag tayo may inggit dun sa mga taong nasa dilim o nasa maduming pinagdadaanan. Hilahin natin sila dun sa light ni Lord. Okay? Kasi where sin abounds, the grace of God abounded more. Super abounds much more. Sabi mo sa kanya, uy, alam mo ba na wala lang yung bisyo mo na yan kay Lord. Lika, sama ka sa church. Sayang kung naisama mo sana siya ngayon, diba? Di sana narinig niya to. Anyway, you can share it through the cell group. Sa cell group mo siya invite. Amen? So, nabusog po ba tayo? Okay, let's just have a takeaway. Mabilisan lang. So, ito yung mga takeaway na gusto kong ma-share. Embrace the abundance of Abba Father's love and grace. Of course, kailangan matikman nyo ang grasya at pag-ibig ng Panginoon. Kailangan din mag-reign ka in life through the gift of righteousness. Kasi dahil kay Jesus na magiging holy yung life natin. Hindi sa sariling kakayanan natin. Okay? Third, i-embrace mo ng buo yung pagpapatawad niya kasi yun yung magbibigay sa'yo ng totoong freedom. Araw-araw, hindi ka namumuhay na sa nakaraan mo. Ang ganda nga nung song kanina, di ba? Hindi ka na kailangang lumingon pa sa nakaraan mo kasi alam mo, nakuha mo na yung kapatawaran ng Panginoon and it gives you healing, protection, every blood bought right that you will receive. And of course, no condemnation. And that's give you the power to sin no more. And next is, extend the abundance of grace, lalo na yung pagpapatawad. What you freely, abundantly receive, freely you give. Abundantly you give. Kung ano yung grace na na-receive natin, love na na-receive natin, yun na yung ibibigay mo. And of course, ito yung pinakamatindi. Embracing the abundance of grace is Jesus Himself. Nakita nyo naman, di ba? Balikan nyo lahat ng mga stories, yung mga encounter ni Jesus. Tingnan nyo yung galawan niya. Paano ba siya makipag-relate sa kapwa niya? Paano ba siya makipag-usap sa makasalanan, sa nagkamali? Di ba? Lagi niya sinabi, your sins are forgiven. Do not be condemned. You are healed. Go and sin no more. Amen? So church, I want you to close your eyes. Hindi pwede na ang dami mong narinig ngayon, pero deep inside you, hindi mo pa rin nare-release yan. Alam ko, a lot of you, na-receive na si Jesus Christ as His personal Lord and Savior. Okay. So, please close your eyes. I can see people not yet closing their eyes. Kasi kung hindi ngayon, kailan pa? You have to have a heart-to-heart talk to the Lord now. Sabihin mo sa Kanya, Father, thank you sa abundance
of your grace. Thank you sa abundant grace mo na natutunan ko na yun pala yung tinatawag mo na biyaya at grasya. Akala ko dati material blessings lang yung biyaya mo. Pero pinakita mo sa akin na una pala ay yung kapatawaran mo na matanggap ko. Salamat, binigay mo ang iyong kaisa-isang anak, yung pinaka-best para lamang tubusin lahat ng aking mga kasalanan. Ito man ay sa aking nakaraan, ito man ay present o yung mga magagawa ko pa. Pero salamat, Ama, na ang binibigay mong kapatawaran sa akin ay forgiveness without condemnation. Alam mo na hindi ko kaya, pero dahil sa grace mo, kakayanin ko. Dahil sa grace mo, tinatanggap ko 100% that you forgive me, that you are not condemning me, hindi mo ako parurusahan na, pero tinatanggap ko anumang disiplina gusto mo para sa akin. And that's the best time that I can go and sin no more. Salamat sa love mo, sa grace mo. Okay, church, I'll give you just a few moments kung ano pa yung gusto mong sabihin kay Lord. Release it now. Surrender it now. Dun po sa mga wala pang personal relationship kay Jesus Christ, this is the right time. Let me lead you in your moment of silence. Father, maraming salamat dito sa VOCC. Tinulungan mo ako na makilala kita. Salamat sa lahat ng mga natutunan ko na dahil pala sa pagmamahal mo sa akin at biyaya mo sa akin, binigay mo ang kaisa-isa mong anak. Salamat sa kapatawaran mo sa aking kasalanan. Hindi man lahat may intindihan ko pa, pero tulungan mo ako na sa araw-araw na aking buhay, ikaw ay aking tanggapin, ikaw ang aking patuloy na maging aware ako at conscious ako sa ginawa mo sa cross. Araw-araw, malaman ko yung kapatawaran mo, tanggapin ko. Araw-araw, malaman ko na ginawa mo na akong matuwid. Kaya kahit kailan ayaw mo na ako sa mali, sa madumi na pamamaraan, kundi gusto mo sa matuwid lamang na pamamaraan. Hindi ko kaya ito, kundi ikaw lamang. Kaya ikaw ay aking tagapagligtas, hindi lamang gusto mong makasama ako sa langit balang araw, pero habang nabubuhay ako dito sa mundo na to, ang gusto mo, Lord, mamuhay ako sa'yo na may kapayapaan, na sa'yo lamang nagtitiwala, and lahat ay magiging maganda. It's your goodness that brings true change in me. Kaya salamat sa kabutihan mo sa buhay ko. Thank you. Thank you sa blood mo for cleansing me. Thank you sa mga salita mo na patuloy lumilinis sa akin. This I all ask in your name, in the sweetest name of your Son, Jesus Christ. Amen. Okay, church, can we stand up? And we will give the best worship that, of course, si Lord, binigay niya sa atin yung grace. It's the best thing that we don't deserve. Pero ngayon, let's give naman yung deserve ni Lord na worship. Pero before that, last na talaga. May share lang ako. Yung sa Luke 7:47-50. Ito yung babae na sabi sa Bible, sinful woman siya. Pero alam mo, nung tinanggap niya yung kapatawaran sa Panginoon, ang ginawa niya, hinugasan niya yung paa ni Jesus Christ ng kanyang luha, buhok, nagdala pa siya ng pabango. Kasi ganun niya naramdaman, ganun siya kamahal ng Panginoon. Ngayon, yung si Simon, yung isang pariseo, sabi niya, Jesus, bakit hinayaan mo na hugasan ng babae na yan? Yung, alam mo ba na makasalanan yan? Bakit hinayaan mo na hugasan yung paa mo ng luha niya? Hindi mo alam kung saan galing yan. Parang ganun, di ba? Pero nung sinabi ni Jesus, nagbigay pa siya ng parable. Alam mo, may dalawang nagpapautang. Yung isa, pinautang niya ng 10. Yung isa, pinautang niya ng 500. Sa tingin mo, pareho niyang hinayaan na yon. Sa tingin mo, sino mas magmamahal at maka-appreciate sa kanya? Yung pinakawalan niya, kinancel niya na debt na 10 pesos or 10,000 o yung 500,000? Napaisip si Simon. Siyempre, yung mas malaking pagkakautang na pinawalang sala, yun yung magmamahal sa kanya. Kaya church, kung meron ka mang pagkakasala, kamalian na sa tingin mo sobrang laki,
Church, binigay na sa'yo ni Lord yung kapatawaran. Kagaya ng woman na naka-receive ng forgiveness niya. Sabi dyan, forgiven much, the woman has forgiven much. That's why she loved much. Kaya tayo makakapagmahal ng buong buo sa Panginoon kasi buong buo rin natin tinanggap yung kapatawaran niya. Kaya church, hindi man tayo makakapaghugas kay Jesus Christ ng paa niya through our tears or hair, hayaan mo naman na ipakita natin yung pagmamahal natin sa Kanya by worshiping Him. Amen? So mag-worship tayo. Lastly, number 6, 24 to 26. The Lord bless you and keep you. Okay? Sorry, pwede ba nating i-flash lang para to encourage us in worshiping na ganito tayo kamahal ng Lord. Yan. The Lord bless you and keep you, protect you, sustain you, and guard you. The Lord make His face shine upon you with favor and be gracious to you, surrounding you with loving kindness. The Lord lift up His face upon you with divine approval and give you peace, a tranquil heart and life. That's the heart of our loving Abba Father. Church, let's worship.